Hello everyone! Nakita nyo na ang senyales na nagsisimula na ang 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa seniors. So ngayon, ang aking katabi, siya na lang ang mag-age reveal. Walang iba kung hindi si Mayen Gabalenyo Donggila. Hi Mayen! Hello Gaines, thank you. So, sabay-sabay tayong iinom ngayon ha, ng ating mainit na tsaa. Sabayan nyo kami, kayong nandyan sa inyong mga tahanan. At sa tuwing malalasap natin ang tsaang ito, napapasigaw tayo na, let us praise the Lord and give Him thanks. So, nag-twinkle pa talaga ang mata ko, no? Kasi alam ninyo, gift yon na ibig sabihin, every Monday tayo ay nagkakasama-sama pa. At ngayong panahon ng Lent, ang hinihimay-himay natin ng mga topic ay tungkol sa Christ and crisis with Christ. So, sabi siguro ni Mayen, bakit naman dun mo ako tinapat? Totoo yun. Muna, Mayen? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Mayen. I just turned 60 last week of January. Every time manonood ako ng 20%, sinasabi ko sa sarili ko, will there ever be a time na mag-share din ako dito? And si Lord is such a big joker. Sobrang 1 week after na mag-60 ako, narinig ko agad yung na-receive ko agad yung message man. Sabi ko, Lord, big joker ka. Thank you so much. Pero syempre, Mayen, di ba? Syempre gusto ko talaga kitang maging guest talaga at makakwentuhan. Pero kasi syempre, out of courtesy po, di ba? Kahit na alam na natin minsan senior, di ba? Out of courtesy. Kahit yung mga waiters na, dapat may courtesy pa din di ba? Hindi basta nanghihingi. Senior citizen card po. Di ba dapat courteous pa rin tayo? Kaya sinabi ko nung kay Mayan, kahit na hindi ka pa senior citizen, pero dahil nag-age reveal na siya, yan talaga ang diwa dito. Dito nag-age reveal. So si Mayan ay fresh na senior. Pero gusto ko na malaman, Mayen, talagang iba pag totoong senior ka na. Dati, ina-anticipate mo lang sa mind mo with the senior citizen card. Pero meron ba talagang pagkakaiba? Yung hindi ka pa senior, tsaka yung senior ka na. Nagbabago ba talaga? Actually, sa akin wala. Parang sabi ko nga, nung nag-turn 60 ako, sabi ko, Lord, parang pa rin ako, 23 to 25 years old na I'm still alive and dynamic, and pareho pa rin yung mga gusto kong gawin dati at gusto ko pa rin gawin ngayon na senior citizen na ako. Kasi madalas yung mga nakakausap ko mga seniors talaga, hindi nga daw talaga nararamdaman. Maliban sa pag may maintenance na, yun na yung very clear talaga na, hindi na ako yung katulad dati. Pero feeling-wise, parang tuloy-tuloy lang daw, tuloy-tuloy ang buhay. Pareho lang. At tingnan niyo naman si Mayen, kung paano siya niya noon, na ngayon senior na siya, hindi naman nagbago yung mukha niya. So ini-imagine ko, pag nag-senior na ako, makilala niyo pa kaya ako? Kala mo naman, ang tagal pa no? Pero wala pa kasi ako doon. Kaya hindi ko pa na-enjoy yung 20%. Dito lang ako nag-e-enjoy sa ating programa. So Mayen, magandang pagkwentuhan natin na kahit kwentuhan man lang, pero at least nag-guide natin ang lolas and lolas dito sa panahon ng Kwaresma. So Lent na Lent pa rin tayo, pero kasi iba talaga yung pinagdaanan natin noong unang panahon, hindi man tayo nagkakalayo masyado ng edad. Sa bahay nyo ba o sa pamilya mo, ano ba yung mga Lenten traditions nyo? Simula nang mag-16 years old ako, dun actually ako yung nagsimula ng mga Lenten traditions. From 16 to 60. Yeah. So binabalikan natin yung 16 and 60 niya. Oo. Anong mga sinimulan mo sa iyong pamilya? Since active na ako, noon pang 16 ako sa simbahan. So, ang Holy Week talaga ay sobrang napakabanal na panahon para sa aming lahat. Kasi palaspas pa lang,
talagang nasa simbahan na kami araw-araw kasi kami yung tumutulong sa mga gawain doon. Lalong-lalo na that I started as a volunteer catechist. So, sa simbahan kung saan ako unang naglingkod. Pwede mo bang i-mention para makapag-hello ka sa kanila? Sa St. Anthony de Padua Parish in San Antonio Valley 1, that's my first parish. That's where I also started my being a volunteer catechist and a professional catechist. Hello po sa inyong lahat dyan. So, as you were saying, dahil hands-on ka, dahil ikaw ang punong abala, ika nga. So, Oo. bit-bit mo yung pamilya mo na Totoo yun. nag-volunteer ng services nila. Oo, totoo yun. During that time, yun nga, palaspas pa lang, yung mga preparation for Palm Sunday, kami na yung nandun. Tapos lahat ng mga activities from Holy Monday until Easter Sunday, nandoon kami sa mga recollections, sa washing of the feet, sa Stations of the Cross, pati sa mga processions, and pati sa preparation for Easter. Hindi ba yan ang pinaka-busiest Yes. period sa simbahan natin? Totoo yan. Kaya matagal na panahon sa buhay ko na kapag ka Holy Week, namimiss ko lahat ng mga family gatherings. Absent ka lahat. Family reunions kasi hindi ako pwedeng umalis dahil kailangan nandun ako sa simbahan. So, uuwi silang lahat, ako maiiwan. Kahit na mga times like may patay and kailangan pumunta, pasensya na, pero hindi talaga ako makakaalis. Lalong-lalo na kung it falls on Holy Week. So, 16 years old ka niyan. Yes. So, ibig sabihin yung young life mo, inubos mo sa simbahan. Correct. Yung pagdadalaga mo. So, pag na-miss out mo din yung mga crushes, mga ganon. Yes. Kasi ang iniintindi mo na talaga ay simbahan na talaga. Children's Mass. So, mainstream Catechism. talaga yan di ba? Hindi yung volunteer lang na pag pwede, pag hindi. Ito hindi, kinarir mo talaga. Yes. So, is it because of your service in the parish kaya ka naging professional catechist? Big factor yon. Kasi nung magka-college na ako, gusto kong maging agriculturist eh. Kakaiba naman. Agriculturist talaga. Oo. Kasi, yun nga, favorite ko yung science, tapos talagang on plants, environment, and all. So, gusto kong maging agriculturist. Yung nag-iisang school na nag-o-offer ng agriculture, hindi ako nakapasa. UP, Los Baños. So, sabi ko, Lord, bakit? So, wala akong ibang kinuhaan ng exam. Yun lang. Because I was hopeful na papasa ako. Oo. Pero dahil hindi, parang late na nga. So, yung parish priest namin noon, si Monsignor Jose, sabi niya, siguro hindi ka para magtanim ng mga halaman. Ibang klaseng buto yung itatanim mo. Kaya, tinanong niya ako, si 17 na ako, mag-18, magka-college na ako. Sabi niya, gusto mo bang mag-take ng entrance exam sa Stella Maris College? Sabi ko, ano pong pag-aaralan ko doon? Sabi niya, religious education. Teka, okay, kasi ito na yung buhay ko eh. So, umuo ako. And fortunately, ayun, kaya nagdire-diretso na siya. So, nagkaroon muna pala ng frustration. Yes. Di ba? Kasi talaga naman, lahat naman tayo nung araw, pagka nag-apply sa UP, syempre, di ba, parang challenge yun eh, number one, kahit hindi sa course mo, basta pag nag-apply ka ng entrance exam sa UP, ano ka na agad, meron ka ng hino-hope, di ba? So, pero yun, na-frustrate ka, kasi yun lang talaga, doon ka lang nakaset, di ba? Pero yung pala, meron palang plano ang Diyos sa buhay mo. So, hindi ka naman nagsisi mula nun. So, hindi ka naman kinailangan pilitin ni Monsignor Jose during that time. Ay, hindi. Nung tinanong niya ako kung willing ako, sumagot agad ako ng oo. Tapos, sinamahan niya na ako na mag-apply for entrance exam. At tama, ang ganda nung sinabi ni Monsignor sa'yo, ha?
hindi ka sa pagtatanim ng mga buto, ibang seeds, kundi ibang seed ang tinanim mo. Correct. So, naging sower ka talaga. Yes, yes. At yun na, from 16 to 60, sowing the seeds pa rin ang ginagawa mo talaga. Correct. So, nung nandun ka na, religious educator ka na, na-enjoy mo talaga. Kasi parang, ano ka na paano bang tawag doon? OJT? OJT. Di ba? Parang on the job ka na talaga. Tapos nilalagyan na lang ng foundation para, di ba, may diploma talaga. So, wala bang mga challenges along the way? Smooth sailing na talaga yon. Marami. Siguro yung unang-unang challenge was newly grad ako ng religious education. At marami, of course, nasa Pasay, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Catechetical Ministry kami. At maraming mas nauna kaysa sa akin. Kasi young ka eh. Oo. Newly grad ako ng religious education. Pagpasok ko pa lang, may position agad for me. Yun nga, in charge of yung fund ng Catechetical Ministry sa buong PPLM. And on my second year kasi, kinuha agad akong team coordinator, being in charge of 5 parishes, something like mga 15 to 20 catechists. So malaking challenge yun. Malaking challenge na for a young grad like you. Siyempre, ang mga nauna, kino-question ang pagiging junior ko. Nakaka-graduate mo lang, bakit nandyan ka na at sa'yo na nabigay. Pero, even with that, kinaibigan ko silang lahat. Amen. Lahat kami, naging, siyempre, magkakapatid. Tsaka, para mawala yung ganong feeling, talagang ginagather ko lahat ng mga team coordinators. 5 kami in PPLM. Up to the point na sinabi nilang, pwede bang pa-under na lang kami sa'yo? Sa kanila nang galing. Nasa vicariate kami ng San Antonio. At sila ay nasa St. Martin de Porres. Yung iba ay nasa Our Lady of the Abandon sa Muntinlupa. Pero sabi ko, wala nang problema kapag ka nagbigay ako ng formation sa mga under sa akin. Sali na silang lahat. Ganda. So, kaya naging napakaganda ng pagsasamahan namin bilang mga katekista ng PPLM. So, gaano katagal ka naging full-time catechist? Sa PPLM, up to 1990. Kasi from 1990, nagkaroon ako ng problema with my throat dahil ang laki ng population ng public school eh. So, gasgas na gasgas Gasgas na gasgas talaga. So, I decided to work as parish catechist. At least doon, ang hinahawakan mo lang ay mga volunteer catechist. Oo. Tsaka mga religious program. Kasi sa public school po, lolos and lolas, during that time, di ba, i-recall lang natin, iba ho yung panahon ngayon, iba yung panahon noon. Noon kasi may slot talaga. Yes. May time talaga na parang part ng curriculum, di ba? Kaya talagang parang full-time, nakakasalita ka, pumapasok ka sa classroom talaga ng mga bata. Ngayon po kasi hindi na gano'n, di ba? Parang mag-i-schedule, tapos hindi na masyadong on a regular basis. Kaya huwag kayong magtaka ng kwento ni Mayen, nawawalan siya ng boses. Yeah, kasi August pa lang. Parang part talaga ng ng klase. No? Nandun ka talaga sa classroom. Ngayon kasi medyo may abang-abang na lang tayo kasi parang hindi na pwede, di ba? Nagbabago syempre ang panahon. But anyway, focus ka na ngayon sa parokya. So balik ka na naman dun sa hands-on pag Holy Week. Yes. Na talagang gising ka na naman pagpasok pa lang ng Ash Wednesday, sa pagsusunog pa lang ng mga palaspas, andyan ka na. So dyan naman, wala na, second mo na yan parang second nature na yan sa'yo. Yes, so mas at home ka. Matagal ba yon yung nag-full-time ka sa parish? That's being full-time, 8 years. 1990 up to 1998, I had to resign 1998 nung, siyempre, nasa family way.
kinakailangan So, ibig sabihin, magpahinga. kasi may nagtatanong ako sa sarili ko, sabi ko, mula 16 years old to, nandun na talaga sa parokya, tapos nag-public school, tapos ngayon sa parokya na naman. Saan ang love life doon? Yung officer ng Apostleship of Prayer, Apostolada. meron siyang apo na minsan lang umuwi sa kanila kasi seaman. So, siya yung every time after the mass in the morning, pupunta sa akin. Tapos sabi niya, hindi pa makakauwi ang apo ko, baka pwedeng ako na lang yung manligaw sa'yo. Kakaiba to. Sabi ko nga, baka po pwedeng hintayin na lang na dumating siya. Apo niya, apo? Apo. So, lola. Lolas, pwede pala yun. Lola ang nanligaw. Oo. Sinagot mo ba? Oo, actually, nung nakauwi naman siya, Holy Week. Aba. So, hindi ko rin siya maharap dahil sobrang busy ako sa simbahan. Nandyan lang siya, dinadaan-daanan ko lang siya. Dahil, syempre, sa misa, parang ang dami mong lahat asikasuhin mo yung lectors, mga offerers, and mga hi, hello lang yan. Oo. So, nakikita ko lang siya na sa sunod-sunod na masses na ina-assist ko, nandun lang siya sa may labas. At anong sumunod na eksena? Saglit ba lang. yan? Yeah, oo. Actually, karamihan noon kasi love letters pa. Yung it had to go through the snail mail. Mayan, kinikilig yung mga lolos and lolas, kasi natikman din nila yung paano magbubukas sa love letter. Correct. Tsaka yung inaamoy-amoy yung station At mabango talaga. Uso pa kaya yun ngayon? Wala na eh. Wala na yata ligawan ngayon eh. Text lang eh. Pag lumingon, akin ka. Sige, tuloy natin ang masaya at nakakakilig na love affair mo. Yun, nag-resign ako ng 1998 kasi I was advised by the doctor na kailangan complete bed rest kasi delikado yung pregnancy. Akala ko bed rest lang while I'm on the way. Oo. Pero hindi ko pala kayang iwanan ang baby. Kaya ayun, nag-decide na lang ako na Pero Mayen, baka pwede natin update ang ating mga lolos and lolas. Meron kang big challenge, health challenge prior to that. Dalaga ka pa. 'Di ba meron ng operasyon na nangyari sa iyo? Yeah. Yung single ka pa? Yeah. I think you were conducting clay during that time. Sa probinsya to? No, here in Holy Rosary, San Valley. Sa San Valley ba? Oo. Okay. Oo, yung you were giving a talk then, tapos assist mo lang ako. Yun. Biglang nag-bleeding ako na sobrang baha ang floor. Oo. Tapos I had to be brought to the hospital. Ang kapal-kapal ng mga newspaper na pinatong sa akin para hindi maka-stain. Pero still, sobrang nakakatakot. Akala ko mauubusan na ako ng dugo during the time. Pero God was still good kasi nung nangyari yun sa akin, nga dalaga pa ako. Kaya yung recommendation ng doctor was mag-asawa ka na. And during that time, wala pang boyfriend. Pero sabi ko, wala akong boyfriend eh. Nakakatawa. Sorry po sabi ng doctor, kung wala pang boyfriend, kahit sino na lang. Kasi you are running out of time. Yeah, plus meron ngang sakit, may myoma. Tsaka di ba tinanggal talaga yung isang ovary? Yes. Di ba? So parang magiging less na, very slim na yung chance. Yeah, I was told na very slim yung chance na pag nag-asawa ay magkakaanak. So I had to recall that story kasi imagine, ang kinukwento niya na nga yung on the way na. And nung nagkaroon siya ng health challenge na yon, dalagang-dalaga, walang boyfriend. As in wala, di ba? So parang akala mo, iba na yung magiging takbo ng buhay. And yet,
sa married life pa rin pala mauuwi, sa Correct, pagpapamilya talaga. So talagang naririnig ng Diyos yung mga cries natin. So Christ and crisis with Christ. Yes, yes. So, nung ikaw naman ay nag-asawa na, so mahirap yung first mo, kay Bernice ba to? Yung kailangan complete bed rest talaga. Yes. So, yan, that is something physical. Okay yung sacrifice na yon. Pero yung kailangan mo na mag-give up ng iyong profession kasi kailangan ka muna maging full-time mom. Yes. Mukhang mabigat na cross yon on your part. Kasi you've been Totoo working yun. all your life eh. 'Di ba? Whether church yan, whether as a teacher, mabigat yon. Paano mo dinaanan yung cross na yon? Nagsabi naman ako kina Father na hindi na nga ako makaka-full-time, pero I will still be available for helping out in the parish every now and then lang. Kapag yun nga, if time allows. Yun. So, ano din priority mo talaga? Pamilya? Yeah, because ayokong kumuha ng yaya. So, hands-on ka? Oo. Oh yeah. By the time na-establish, nung pinanganak si Bernice, na-establish ko na yung preschool. Oo. So, from day one of Bernice's life, my eldest, nasa loob na siya ng classroom. Dahil ayokong kumuha ng yaya to take care of her. Bit mo siya talaga. Oo. Nasa ibabaw talaga siya ng table habang nagkaklase ako. So, little teacher, little Mayen siya. Yes, yes. So, siya po ay directress ng, pwede ba natin sabihin anong pangalan ng school na in-establish mo? Escuela de San Gabriel de Dolorosa, yung pangalan po ng aming school. So imagine, no, on the side, nakapagbuo pa siya ng ganon. At kasabay yun ng paglaki ng anak mo na si Bernice. So fast forward na natin, kumusta na si Bernice ngayon? She's doing okay, doing well in her work. Actually, teacher siya dahil sa influence ko. At dahil sa pagiging masunuri niya, sabi niya, pagbibigyan kita, mama. Pero sabi niya, sana ilang taon lang, which, yeah, right after graduation, pandemic na. So nakapagturo siya ng 2 years. Pero may iba ba siyang gusto pa? Yeah, she'd like to become an engineer. Talagang manang-mana sa'yo. Kasi hindi rin naman teacher ang umpisa sa'yo, agriculturist, di ba? So ngayon, ang kaibahan lang, inuna niya yung teaching bago yung engineering, perhaps in the future, di ba? Mapagbigyan niya lang daw ako. Sabi ko, sige, yes. Pero nag-pandemic, kasi nga dahil wala kaming klase, nagpaalam, sabi niya, mama, baka pwede akong mag-apply sa iba. Sabi ko, ano namang work? Tapos yun, may mga friends siya na with logistics. So, katuwaan, pandemic. So, nagustuhan niya yung work na yon. Until, yun nga, she became also a team leader na masyado pang bata. Kaya, na naman sa'yo. Yeah, she graduated college at 18. Oh, naku tayo, nag-aaral pa tayo nung 18. Mga second year college kasi pa lang di ba nga, tayo. she started very early. Kasi 2 years old pa lang, nursery na siya. Kaya, at 14, first year high school na siya. Ang bilis. At 14, first year college na siya. Kaya, she graduated 18. Talagang record holder yung anak mo. So, yun, nagturo ng 2 taon and then nag-shift. So, meron akong isang quotation dito from Father Thomas Merton. Ang sabi niya, the goal of fasting is inner unity. This means hearing, but not with the ear, hearing, but not with the understanding. It is hearing with the spirit, with your whole being. So, ito ay binabasa ko ngayon kasi mukhang sa mga bulong ng Diyos sa buhay mo, talagang you went beyond listening with the ear. Parang pag binabaybay natin ang storya nitong buhay mo, mukhang ang prompting mula sa loob, from the voice from within na sinasabi nga natin. So ngayon, kung ikukumpara mo ang Paschal Mystery, sabi mo nga Passion, Death, and Resurrection, o without Good Friday, wala tayong Easter. Yes. Paano naman sa lolos and lolas?
yung bang aging, bahagi din ba ng Lenten process o ng Holy Week process natin? Is it considered yung aging is it considered also a cross that they have to bear? I would think so, yes. Kasi hindi man sa personal kong experience sa akin, parang maraming lolos and lolas ay nasa passion stage at this point. If I may just share. Yes, sure. Just last Wednesday, binalikan ako ng isang lola na kasama namin during the campaign, during the last election. Naikwento niya na sa akin yung buong buhay niya. May mga anak, pero puro lalaki, kaya hindi na siya inaasikaso. So yung one of our members, pinakausapan ako, baka pwede kong ampunin kasi walang nag-aasikaso. Since wala naman na si nanay, sabi ko, pwede naman pumunta siya sa kantin everyday para lang ba hindi niya na problemahin ang pagkain. Hindi niya na problemahin yung kanyang existence, diba? So, yun. Siguro for about a year or so. Pero umuwi pa siya. Umuwi yeah, sa in the bahay. afternoon umuwi. For about a year and a half, she was with me. Tapos medyo nagkasakit, so nagpaalam para makapagpahinga, makapagpagamot. And the other week, gano'n na naman, bumalik na naman siya kasi nga, nobody's supporting her. So ramdam ko na sa kanyang pagtanda, sa kanyang pagiging senior, there's no one to take care of her. Sobrang passion na dapat ay resurrection niya na kasi naitaguyan niya na yung mga anak niya Oo, nakapagpamilya na yung mga anak niya So by this time, dapat ine-enjoy niya na yung buhay niya. Resurrected kasi nga wala nang aasikasuhin. Pero just the same, she's still in that state na nagmamakaawa that she comes back to me. Wala namang problema sa akin. Alam mo, hindi lang isa o dalawa o tatlo yung mga may ganitong lumalapit sa akin. Kaya ito yung reason kung bakit tumakbo rin ako for election. I needed some fundings na wala ako. Sige. Alam mo ninyo, another episode, no, ang aabangan natin para dyan sa kanyang public service naman. Pero with this note, na hindi lang iisang lola ang may mga ganong karanasan. Kaya lolos and lolas, ngayong Kwaresma na ito, we have to praise and thank God kung may mga tao pang kumakalinga sa atin, no? Correct. So medyo iwas tayo fasting sa sungit, pag minsan, mga caregivers natin on the side, medyo nabubulyawan, naiirat na tayo. Kasi imagine, maraming lolos and lolas yung wala talagang nag-aalaga sa kanila. Wag na nga yung pangangalaga, sabi mo nga, yung basic needs lang. Yung pagkain sa bawat araw, paano mo itawid yun, di ba? Yes. So, hindi biro. Kailangan talaga ng iba pang tao para masustenahan yung pangangailangan ng mga ganung klase ng kwento. Kaya alam mo ninyo, sa pagpapatuloy natin, aanyayahan natin si Mayen at ibalita naman niya sa atin kung ano ba ang naging strategy niya sana para matustusan yung pangangailangan ng mga lolos and lolas natin. But for now, Mayen, anong gusto mong ibahagi sa atin for your parting words for this episode? Ano bang message mo ngayon sa lolos and lolas natin who are carrying their own crosses in life as well? Sa mga lolos and lolas, wag po tayong mawala ng pag-asa kasi wala man sa tabi natin yung mga inaasahan nating tutulong sa atin, na may maraming taong ipadadala sa atin ng Panginoon para tulungan tayong lumakad sa daan, mahirap man ito, bako-bako man ito, at maraming mga pagliko-liko. Matatagpuan din po natin yung daan kung saan mararamdaman pa rin natin yung dahilan ng Passion of Christ. May mga mag-aalaga at magmamahal sa atin, susuporta sa atin sa lahat ng pagkakataon. Ayan. So, ang cross naman ay hindi natatapos sa cross, di ba? Kaya tatawirin natin, ang lapit na. Sa next Monday ho ay Holy Monday na. Kaya mahalaga ho na
tumutok tayo dito sa ating programa, ang 20% sa TV Maria. So Mayen, pwede mo ba kaming i-lead sa panalangin? Let us fast prayer. While fasting with the body, brothers and sisters, let us also fast in spirit. Let us loose every bond of iniquity. Let us undo the knots of every contact made by violence. Let us stir up all unjust agreements. Let us give bread to the hungry, and welcome to our house the poor who have no roof to cover them, that we may receive mercy from Christ our God. Amen. Amen. Let us praise the Lord And give Him thanks. So thank you, Mayen, for sharing to us your stories of Christ and crisis always with Christ. So maraming salamat at babalik ka, mag-promise ka sa ating mga lolos and lolas. May continuation po ang kanyang mga kwento sa atin. So see you again on Monday. Bye-bye!